Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio! Yeah, mga kasama, magandang umaga po. Ang oras natin alas 11:04. Ang ating petsa po ay 17, no? Yes. Oh, ng Abril ating araw, Huwebes. At ako naman po si Atty. Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal. Na pala. 18 pala, 18. Buti naalala ko. Sorry. Oo ka ng oo eh. Okay, good morning, guys. Oh, teka, babati muna ako sa kanila. Yes. Pabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Oh yeah. At kasama ko si... Juvie de Guzman. Magandang araw po sa inyo lahat. Alam mo yung busy lahat. Kansila, etc. Pati mga date. Talagang, Oo. Lalo na si Juan siguro, grabing busy. Si Sara Duterte. Busy presidente siya eh. Oo. Ayan. Oo. O yan, sir, ha? Oo. Yung wish mo granted na. At syempre, nandyan si ano. Anong oras ba siya papasok? Anyway, bago natin siya ipasok, ready na ba siya? Bago siya pumasok ay glais ko lang magpasalamat sa lahat ng officers and National Press Club na dumalo po sa ating kick-off sa National Press Club kagabi. At nakadaupang palad ko. Maraming salamat for being there. Thank you at nakausap ko kayo after so long. Okay, at hindi maybe the first time, but that will not be the last time. Opo, at nasa sambahan pala ako kahapon. Oo nga pala, no? Panggabi kami. Ayun, ako mamaya ako. Opo. Anyway, ikaw na mag-introduce ng ating guest. Opo, alam niyo po, isang pinagpala na rin po tayo at naimbitahan po natin kahit madaling araw kami nag-usap. Grabe naman, ang aga Walang tulugan. naman. Diba? But anyway, si attorney kasi ang nag-request, kaya po, natin ang isang general surgeon. Walang iba si Doc Jim Sanchez. Via Zoom. Hello, magandang umaga po, Dr. Jim. Hindi po Paredes ang last name niya, ha? Doc Jim. Iba yung video na to. Baka akala nyo, Jim Paredes, iba yung video na lumabas. Hindi po. Ayan. Hindi po nakalabas ang dila nito. Okay, Doc Jim, bati ka muna. Hello, sir. Good morning. Good morning, Ayan. Doc Jim. Bago sinabi mo, Jim, bago bate, baka kung ano na naman usapan niya, maging, ano dyan, ano? Okay. Good morning, ayun na. Attorney Topacio and Juvie. Yes, good morning, sir. At thank you very much at inyong pinaunlakan ng aming hamak na paanyaya na kayo ay makadaupang palad namin dito sa aming palatuntunang Yes, Yo, Topacio. Yes, yo. Basta kayo. Maganda yun, ha? Oo. Uunahin ko na, ladies first. Ang magtatanong sa inyo kung walang aking katuwang dito na si Juvie. Salamat po. Madam Jubes. Yes, siyempre, Doc Jim, magpakilala po kayo kay attorney kasi po, bagamat nababanggit po namin kayo sa kanya, pero iba na yung galing sa inyo. Ay, oo. Yung ginagawa ngayon. Nakita natin yung kanyang parang short biodata dun sa kanyang calling card. Yes. Oo. Sige po. Well, ang inyong lingkod, Dr. Jim Sanchez. Pakilala na lang ako as General Surgeon, Plastic and Reconstructive Surgeon. Sabihin na natin na naglilingkod din katulad ninyo sa ating mga kababa. Alam nyo ba, Doc, ang aking best friend since grade 4 ay doktor ngayon, si Francis Aquino, isang anesthesiologist naman. Palagi ko magkakilala kami niyan, basta anesthesiologist, kilala ako. Ay, oo, kasi surgeon siya di ba? Oo. Hindi, kasi may naisulat tayong libro tungkol sa
nerve blocks made simple. Yan ang paborito ng mga anesthesia. Ganun ba? Oo. Ay, so Palagi ko Ayan. Oo. May At saka ginayata. Okay, sige. Medyo nagagarbled si Doc Jim. Opo. Yeah. Okay, sige, Doc. Sige, Doc. Ang gusto natin na makatulong sa atin mga kababayan at ang yung dala natin ay yung Hospital on Wheels na ang layunin nito na imbis na ang mga tao ang pupunta sa ospital, ang hospital ang pupunta sa kanila. Okay yun Kasama yung mga espesyalista, yung mga equipment, yung mga supplies. Ba? Okay yan. Lahat. Alam nyo, napakaganda niyan, Doc, kasi ang daming nagre-reklamo. Kasi nung bata ako, yung mga doktor naka-house call pa eh. Pagka may sakit ako, tumatawag yung ko kay Doktora Benitez, sa kasiwang palad ay pumanaw na at yung doktor pupunta sa bahay mo pero nawala na yung practice na yung house call eh. At natutuwa ako. Binabalik niya. Sino ba pwede mag-avail niyang Hospital on Wheels sa Doc Jim? Well, ito ay partnership sa mga benevolent individuals at saka mga organization. Partnership ng Hospital on Wheels doon sa mga, sabihin na natin, concerned at charitable individuals and organizations. Maganda yan Opo. Layunin din nila ay makatulong sa mga kababayan natin, lalo na yung walang mga kapasidad para makabayad at yung mga areas na walang mga ospital, walang espesyalista. So iniimbita kami. At ito ay partnerships. Siyempre, pagka inimbita kami, merong cost yan. Siyempre naman. Naghahati yung mga taga dito sa Pilipinas at saka yung may foundation kami sa Amerika na tinayo ng mga UST Medicine Class 80 na sinasubsidize nila yung mga missions. So, nagagawa through partners. Ayan. Pero ang nabanggit sa akin nitong si Ma'am Jubes, yung sinasabi mo, yung yung rejuvenation. Facial rejuvenation. Rejuvenation. Opo. Ay ikaw na magtanong tungkol doon. Kasi Doc, hindi ko kasi ang ibig sabihin ng ganung klaseng surgeon as rejuvenation. Pwedeng pakipaliwanag po. Well, yun ang private practice ko. Yung rejuvenation. Sa private yun. Dito sa clinic nyo. Plastic, aesthetic, reconstructive surgeon. Okay. Nakakatulong tayo na for example, medyo may aging face. Aray. Aging. Mababata. Yung mga reconstructive naman, yung na-deform, ayusin nyo. Or may congenital deformity, nagagawan din natin, normalize natin ang itsura. Jim, yes. Alam mo, Jim, si Attorney Topacio po kasi ay producer ng pelikula. At marami po siyang mga artista na gusto lang niyang ma-rejuvenate yung iba sa kanila na gusto, di ba? Baka sakali daw na makuha yung ninyo, yung inyong serbisyo, kung paano po kukulit ni attorney. Pwede yun kasi siyempre pagka ikaw ay nasa entertainment, lalo na yung mga sinasabi ninyo mga artista, pwede nating ma-retouch or ma-refine kung ano man ang gusto nilang changes. Natin yun. Pwede pala. Yung mga ganong refinement naman, kasi magaganda na naman itong mga ito ano ba yung yan, Doc? Gaano katagal yung process from the time na surgery hanggang mag-heal? Well, usually mga 2 weeks okay na sila 2 weeks lang. Madali lang. Yung mga rhinoplasty, ganon. 2 weeks lang ba yun na? 2 weeks. Pabilis lang ba? Yung sa aging, yung sinabi nyo, katulad na, pag na si Juvie muna at bata pa naman ito, yung mga katulad naming aging, sino po ba yung mga prime candidates dito sa mga ganitong facial rejuvenation? At pangalawang tanong, Doc, ito bang pagmumukan to, may pag-asa pa? Yes, tinatawag nating aging process. Kombinasyon yan ng pagtanda, biological,
Yung environment, no? Yung environment. Kasama dyan ang gravity, so nagsasag. Iba-ibang areas like yung nasolabial fold, yung brows. No? So yan ang mga ina-address natin. Plus may mga changes sa skin, dami wind at saka sunlight at saka yung mga iba-ibang effect ng environment. Ayun, oo. Effects, particularly yung sunlight, na extreme sunlight. Damages. Ayun nga ang sinasabi nila, yung ultraviolet, Sa mukha mo eh. malaki. Hindi, cute Parang, kasi. para daw monay. Pero Doc Jim una attorney, congratulations kay Doc Jim kasi po, isa po siya sa nagbigay ng medical mission diyan sa Barangay Payatas. Ganun ba? Kung Congratulations, palakpakan natin si Doc Jim. Yan, Doc Jim Sanchez. Ito po ay, ayan, pati sa May 5 daw. Meron pa, pag-i-announce naman na, Doc, para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Well, starting on Saturday and Sunday, nasa Morong, Bataan kami. Ayun po yung Hospital on Wheels. Yan pala yun, ang laki ng bus, ano? Bus ba yan na, Doc Jim? Bus po yan. Bus. Parang kilala ko yung mukhang na facial rejuvenation na yung dalawang yun. Nagaganda eh. Ayan, si Sir Jigs Sanchez. Sir Jigs Magpantay. Ngayon nagpapalamig sa Taiwan. Opo, nasa Taiwan. Kakaingit naman. Diba? Morong po, Morong Bataan. Ano pa yung schedule niyo, Doc? Tapos tingnan nyo na lang sa Facebook namin kung saan ang mga susunod. Usually 2 to 3 times a month. Madalas yun, ha? Talagang ayun. Bilib ako sa sakripisyo ni Doc Jim. Doc Jim, mapunta na rin tayo sa cosmetic surgery. Di ba? Although medyo maselan to, wala naman sa dahil surgical procedure. Di ba meron yung mga nagpapa-breast ba yun? Kasi sabi nga ni Doc, yung gravity, di ba? Nagsasag. Sasag. Oo. Ako, augmentation or yung bust lift, iba rin yung tinatawag nating mastopexy. Yung nagsag na, i-repetition mo doon sa dating normal position. Ayun. Pwede pala yun. Pa? Pwede pa pala ito kasi yung yung boobs ko medyo nagsasag na eh. Sa edad ko ito, 59 napapansin ko. Pero Doc, kung sakali, yung mga iba na gusto, halimbawa pa sumobrang laki, pwede bang bawasan yung ganon? Meron pang ganon yung sobrang laki? Meron akong napapansin ganon. Ako, sobrang laki sa akin, yung tiyan ko eh. Pero yung mga ganon, nagagawan po ng paraan yun, Doc? Ayun, at nare-reposition sa magandang normal na position, yung nag-droop na areola complex. Ayun. Yun pala yun. Kulang sa projection, nire-reposition din namin. Pwede pala yan, ano? Ito, Doc, tinatanong ko lang, hindi ba parang may diskriminasyon ang medical profession? Yung, di ba, merong bus lift, di ba, yung pag nagdo-droop. Opo. Pero sa edad kong ito, napapansin ko yung testicles ko nagdo-droop na rin eh. What procedure yun? Magano ka, mag-supporter na lang. Ayan. Sinagot ka na. Ito na dati. Mataas yun eh. Ngayon medyo mababa na yung sack eh. Ha? Dapat may procedure din doon. Kung may bus slip, dapat may ball slip. Ball slip. Walang ganun, ano? Meron daw, sabi ni Doc. Meron ba? Walang biro? Meron ba? Nire-reposition niya nga. Nire-reposition. Yun. Pwede ba siguro magpagawa? Parang medyo tight eh. Kasi ang puwet eh. Hindi, sabi bakalog, ko ba, pinapakahalay. ka daw, ano yung ginagamit ng lalaki? Supporter. Boxer shorts kasi ako eh. Ayun, maluwag yun. Pero nagsusupporter ako pagka nasa gym ako. Ayan. Pag nagli-lift ng weight, naka-supporter ako. Lahat ng laylay, kapag walang supporter, lumalaylay lalo. Yun ba yun? Laylay. Yung sinasabi ni Lenny, yung nasa laylayan, kasama yun. Yung laylayan, malayo na yun. Mahirap yun. Pero, maging seryoso tayo, yun namang
Doc, ano bang downtime noon sa isang babae? Inang maraming nagtatanong sa amin eh. Mga 2 to 4 weeks din. Matagal-tagal din pala. Pero ang ngayon yata hindi nakita yung scar, ano? Ng mga ganon, ano? Hindi katulad ng scarring eh, ano? Depende sa ayan, saka yung gusto ng pasyente. Ay, palagay ko kay Doc, magandang gumawa ito eh. Oo. Pwedeng around the nipple areola complex or pwede sa ilalim, fold, o kaya sa may axillary area, pwede rin. Ayun. So, ang ano pala, yung sa mukha pala, 2 weeks. Opo. Yung breast augmentation, 4 weeks. 4 weeks. Yun. Ay, kabisado mo na, attorney. May tanong ka tungkol sa mga augmentation na yan. Yeah, hindi, kasi napansin ko si Doc, maraming support na mula sa mga Doc America, dala-dala din niya. Oo nga, yun nga, bilib ako na mga philanthropic talaga sila Oo. Doc, pwede bang batiin mo sila? Kasi hindi kuha yung mga pangalan ng mga doktor mo. Yes, please, Doc. Oo. Well, marami tayong mga supporters all over the USA. Hindi lang mga doktor, mga ibang professionals. Mga nurses, yes. So, mga different organizations sumasama na sa Hospital on Wheels. Yun. Dito rin sa Pilipinas, no, marami na rin ng mga natin, supporters and partners. So, I cannot enumerate 400 missions. Marami pala. Hindi pwede. Isang linggo tayong ini-interview si Doc pagka binanggit niya. Anyway, dito sa ating government po, may suporta bang natatanggap itong Hospital on Wheels? Wala. Pero ano tayo? Sabihin na natin positive tayo dyan. In other words, hindi natin sinasara. Kasi kung merong magbibigay. Ating tulungan yung mga kababayan natin. So, ayun, no? Siguro, mag-liaise tayo, Madam Jules. Concert. Di ba mag-concert tayo for that? Pwede rin tayo mag-fundraising para dyan, para sa Hospital on Wheels. Sige. Ayan. Through Citizens Crime Watch. Nandiyan na rin naman ni Boss Jigs magpantay, ano? Opo, yan, tama. Maganda yung naisip mo, attorney. Ba, malaking bagay yan. Oo, para makatulong tayo. At kasi hindi lang nakakahiya naman. Biro mo yung taga-ibang bansa, concern, tumutulong para sa dito sa ating bansa. Tayo mismo, mas lalo tayong dapat involved dyan. Yes, tama po kayo dyan. At hindi lang po yan, gusto ko lang po i-congratulate si Doc Jim kasi libro na kung merong gusto na makatulong yung libro na yun, kasi ang libro na yun magagamit ng isang pamilya para sa emergency cases in the family. Ay, itanong natin si Doc Jim tungkol dyan, no? Yeah, Doc Jim, i-ano nyo lang po yung libro. Talagang kailangan malaman ng pamilya. Yung first aid. Ayun, importante yun. Ano yan parang pang-unang lunas. In other words, kung walang doktor, walang ospital, walang clinic, o gabi, malayo. So, kailangan mo itong first aid para hindi lumala at mabigyan ka kagad ng lunas habang naghahanap ka ng masasakyan o makapunta ka sa isang malaking center or hospital. So, you can use it. It's a 24-hour na tama mo with the first aid na libro. Well, every home should have one. Saan ba available yan librong yan, Doc Jim? Sa kanya din po, sa clinic. Di ba, Doc, sa clinic pwede kumuha? Gusto man natin ilagay sa national store, wala nang bumibili ng libro Wala na nga, puro office supplies na lang. Isang beses lang pumunta ako sa store. Puro office supplies. Folder, envelope, mga stapler, yun na lang ang online na lahat Parang gano'n yung ginagawa. Yung Hospital on Wheels, kasama yung pagka kailangan nila, mag-message lang sila. Ayun, maganda pala yan. Every home should have one, ha? Yeah. Oo, importante yan. Anyway, Doc Jim, bago tayo magtapos, any message sa ating mga kababayan about what you are doing, yung Hospital on Wheels, or any matter that you bring out? Simple lang po. Instead na tayo punan sa iba, sa kapwa natin, sa gobyerno, punayin na lang natin ang sarili natin para mag-improve. Pangalawa, the little things that we can do to help our
people, especially the least of our brethren, yan ay malaking bagay po yan. Lalo na sa panahon ngayon na marami po naghihirap. Galing. Tayo mag-ambisyon na tumulong sa 1,000, 10,000, 1,000,000. Mag-ambisyon lang tayo, makatulong tayo. Kung saan tayo, kahit isang tao, matulungan natin na nangangailangan. Yung kaya natin, tulungan po natin. Yung bang cosmetic, last question na bago tayo mag-break, Doc. Yung bang cosmetic surgery, wala namang emergency dyan di ba? Meron din po yung Meron mga din. Ay, na- reconstruction. Hindi, yung ginawa na nag-infection Kasi- at emergency. Kasi nakita ko isang beses yung litrato ni dating Commissioner Guanzon. Tingin ko emergency case yun sa cosmetic surgery. Pero maraming salamat, Doc Jim, sa inyong and God bless and more success sa Hospital on Wheels. Yeah. Salamat, Doc Jim Sanchez. Ayan. Yan, ay naputol na. Thank you, Okay na, thank you. Well, we will have him again. One of these, sana live na sa susunod. At sa notang yan ay magbabalik po ang ESS Automatic pagkatapos ng commercial information. Tapos paalalahan na po ay Just in News, Flash Breaking News Today at karaming katsurbahan ating oras. Alas 11:25 ng umaga. We'll be back. We'll be back. 1, 2, 3. Yeah! Yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio! Yewa mga kasama! Alas 11:37 ng umaga nagbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio. Ako po si Attorney Ferdy Topacio at kasama ko si... Juvie de Guzman. At sa magbabalik po sa ating ikalawang yugto ay narito na po tayo sa paboritong bahagi ng ating programa na Binabagato. Pakita mo tweet mo. Uy. Ikaw muna. Ikaw na muna. Ang haba. Pero attorney pasensya ka na. Yes, Gusto ko kasing pag-usapan natin tungkol dito sa nangyari nung nung press pagkatapos con. nating, Yes. pagkatapos nating mag-Jim Paredes. Excited ako dyan. At hindi lang po yung pagbati pinapaabot natin kay Katirso Peralta. Siyempre sa mga bossing natin. Bossing natin dito sa Aliw Channel 23 at DWIZ. At hindi lang po yan. Hello din kay Raul Luzong, family, Aris, kay Doc MJ Evangelista, kay Doc Melvin Villaruz, kay Boss MB Evangelista, sa mga grupo natin sa Citizens Crime Watch. Yan. Lalong-lalo na kay National President Jigs Magpantay, kay Larry Spike Ariate. Ano na ba? Bumalik na ba? Nagbabiyahe pa? Hindi pa. Nandun pa. Kay President Jigs, Bon Bayags. Bon Voyage, di ba? Yung mabuting biyahe, Bon Bayags. Medyo hindi maganda yung yung Voyage! Ayan. Tsaka sa Bonjour, yung Bonjour Cafe sa Pampanga. Kaya Yun, Bon Bayags. Bombay yan. Of course, kay Sir Ferdy at kay Ma'am Mafe. Yan, ng Milan, Italy. Tagaroon sila Okay, kay Ate Polintan ng Mucha Rice Mill. Salamat po. Ano po? Mahal mo ba ako dahil ko? O kailangan mo ako kaya mahal mo ako? Alin ba doon ang tama? Hindi, Milan, di ba? Di ba yun ang dialogue ni Claudine Barreto? Yeah. Oo nga. Sa Milan. Oh, yeah. Okay. Hello din kay Marua Diasis of Margo Management Consultancy Services Incorporated. Yan, yung mga friendship natin sa loob at labas ng bansa. Nako guys, lalong-lalo yung mga vlogger, mga reporter from Paris. Partner din natin sila. Ba? Ayan. Yung mga from Paris. Yes. Di ba nasa ano yun? Nasa Moraita ba yun, di ba? University. Paris turn. Ay, okay. Thankful ako kasi yung mga Pilipino na talagang ang impact sa kanila ng mga balita sa DWIZ ay nakaka-capture din. Yun. Thank you. Okay. Kayo naman po. Oo, eto. Yung mga Twitter ranters ngayon hindi na para Twitter. Nandyan si Twin21, si Jessie Torres, si Jim Carlos, 8 Castle, ang Tamalagi, Rapanan, Ryan Flores, Notu Tambaro, Oh, yeah. Hampas Lupang Mandaragat,
si Robert, si Tommy Goods, I Am Lucky. At syempre, yung mga hindi na natin mababanggit dahil sa kakulangan ng oras. Opo, Katulad ni Olivia Ignacio. Sige. Hindi na natin babanggitin Wag na, yan. wag na. Oh. Oo. Si Romy Mari, si Erwin24, si BK. Huwag na natin banggitin yan. Si D ay wag na rin natin. Siyempre, si Michael Guy, si Rolly Mendez Tomas, si Cathy Palamos, si Bon Bayags din kay Attorney Paras. Siya ay nasa Turkey yata ngayon. O nakauwi na. Kung nakauwi ka na ay welcome back. Yan. Welcome Medyo, front na rin. Welcome front. Welcome back. Masagwa pala sa Tagalog yung yung salita ng Paris. Bakit? Medyo parang sounds like dito. Oo, na marami. Oo. Nandyan din si Katirso, syempre. Si Kachek opo. Tal, si William Gatchalian, Andrew Tan, si Alex Cruz, yan si Willie Keng, si Louie and Nats Gamboa, si Dennis Arsen, Talent Development Manager ng Borracho Films. Sa yung presentation, very much improved yung aming mga talents. Kasama ko kahapon sa National Press Club, si Jessie Vidal, si Estela, si El Fernandez, si Shal, at saka sino pa bang nandoon? Silang apat lang pala. Oh, may nag-text sa akin. Si El Fernandez, nasabi ko na pala. Opo. Nag-text sa akin si Benedict Abaygar. Sorry kapatid. Si Benedict, oo. Kasi nasa pala ako. Sumamba ako. Nandun siya. Kaya hindi ako nakarating yan. Sorry po. Anyway, pwede bang, ito kasi assessment ko lang. Sige. Attorney, kasi ako dun sa bisita mo, na siyang bida ng pelikula. Yan. Pelikula ng ano ba to? Yung Hunasan Story. Okay. Yung Greg the Gringo Hunasan Story. Yan. Nako, tabayanan nyo yan. Nyo ba, mga kaibigan? Hindi ko alam. Dito sa Pasig City, naganap sa tangi na aking nasaksihan, syempre. Sa unang pagkakataon dahil sa successful artist launching ng Borracho Action ni Attorney Ferdy Topacio. Di ko inaasahang makakadaon ang dating senador, dating colonel, at iba pa. Marami siyang mga posisyon, di ba? Oo. At si dating senador Nasan ay nagpayo na ang pelikula ay salamin ng buhay. Ayon sa kanya. Yes. Yes, yan maganda sinabi niya. Ayon sa kanya na ang presidente sa Pilipinas ay isa sa may sa bansa. Totoo naman. Presidential system tayo. Concentrated sa presidente ang lahat ng executive power. Yes, at dahil sa ano bang sabihin nito sa ibang tao ay tiyak gagawin. At kapag daw may sinabi ang Pangulo sa taong napipikon o nag-aalboroto dahil siya rin mismo nag-a-appoint ng mga tao sa Supreme Court nga, sa Supreme Court, ang Pangulo rin natin ang nag-appoint. Isa lang, alam mo, pareho kami ni Katukayong pareho. Isa lang, hindi namin kayang pasunurin ang mga namin. Iyan na. Alright, sabi nga po, men in uniform at iba pa, over 114 million Pilipinos ay siyang walang hindi pwedeng gawin. Ang ating presidente ay, sabi nga po, ay napakabait at napakalumanay. Yun talaga yung ugali niya. So wag nating statesman-like. Yes, wag nating hanapin yung drastic na personality, no? At kung kapusin mo ay dapat ang sumalo daw dyan pala ay ang mga opisyal sa Senado. Siyempre sila naman. Dapat Kaya nga tripartite system of government tayo. Opo. At itong gusto kong alamin, attorney, sa'yo, base Roman legions, ayon pa sa kanya. Yung old Roman legions. Babalikan natin yan sa pagbabalik ng Yes, Yo, Topacio! Ating oras, alas 11:45. 1, 2, 3! Nang umaga! Yeah! Yes, Yo, Topacio! Si Mr. Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, Yo, Topacio! Mga kasama, oras natin alas 11:49 ng umaga. Nagbabalik ang Yes, Yo, Topacio, Attorney Ferdy Topacio. At Juby de Guzman. Okay, at yun, nabanggit mo yung Praetorian Guards, Opo. Alam mo, ako, ang English yung major ko, minor ko history. Pero alam mo, natutunan ko tungkol sa Praetorian Guards, many years ago, siguro mga 9-10 years ago. Opo. Yung wala pa mga Netflix, uso yung DVD, di ba? Yeah. Merong box set. At noon yung mga mahahabang series box set na isa sang kahon, mga
DVD yun. Merong hindi pirated kasi pag pirated, limitado yung minsan tumatalon-talon pa na stock pa. Opo. Kung bibili ka ng original, meron noong box set na ang pangalan ay Rome. Yun yung dramatization buhay noong panahon ng yung original noon, meron siyang pipisilin mo, halimbawa yung dinidiscuss doon tungkol sa Rome, na kailangan mo ng context. Yung konteksto, ano ba yun? Or deeper meaning. May ikiklik ka roon sa remote control ng yung DVD, lalabas informasyon doon sa screen, sa ilalim ng screen. Parang matakbo. O parang may description, ang kinikwento nitong tungkol sa Senate, ganito, ganon. Ano yung lictor. Nandun din, sinabi nila, factual ito hindi to haka-haka. Yung research nila tungkol doon sa Praetorian Guard. Yung Praetorian Guard kasi, sinasabi ni Senator Gringo, just to put it in proper context, noong panahon ng Rome, if they're under the empire, kasi yung Roman Empire, there was a time na naging republika yan under Julius Caesar. Assassinate naman ng Senado, sa Senado. Yung Praetorian Guards, yan parang, kumbaga sa modern times, kung sa Amerika, yan yung Secret Service, o yung dito sa atin, yung PSG. Potential Group, nagsisecure sila ng emperor, or yung mga general pagka may battle, at yung mga matataas na pinuno ng pamahalaan. Sila yung mga bodyguard, personal na bodyguard. At itong mga to ay pinipili doon sa mga sundalo na veterano ng gyera. Ibig sabihin nyo, may experience na sa combat. Yan, pinipili yan at sila ang ginagawa. Kaso mo, since sila ay may pinag-aralan at sila ay in proximity to power, minsan ang nangyayari ay nagkakaroon sila ng mga scheme, yung kumbaga sa kung in modern times, ang tawag ay coup d'etat. Minsan pag umaabuso yung emperor, umaabuso yung opisyal, ay dinidepose nila, tinatanggal nila sa pwesto, either inaaresto nila or in extreme cases, pinapatay nila. Yun yung kaya nagkaroon ng negative connotation yung Praetorian Guard. Sila yung ginagamit ng emperor na pangtakot dun sa mga kalaban nila. At the same time, kaya nila sikin o patayin yung emperor at magproklama ng bagong emperor. At dito by analogy, although hindi eksakto, dito sa ating bansa, 2 beses nangyari yan, di ba? Yung una, yung EDSA. Yung kay Marcos, although hindi naman eksakto, pwede mong sabihin Praetorian Guard yung nagtanggal sa kanya. Sapagkat yung PSG naman ay nanatiling tapat o loyal sa kanya until the end. Pwede mo na sabihin yung malalapit sa kanya sapagkat si Ramos noon ay kanyang Vice Chief of Staff, di ba, ng Armed Forces. Fabian Ver. Hindi, ang Chief of Staff noon si Fabian Ver. Si Colonel Irwin Ver naman, kung hindi ako nagkakamali, sabi nga to quote the famous words of the late President Ferdinand Marcos Sr. If I'm not mistaken, I am correct. Bong, galing. Di ba? Siyempre. Kaya mo yun? Hindi ako nagkakamali, ako'y tama. Anyway. Pati boses niya gaya mo. Anyway, ang nagpatalsik sa kanya ay niyang defense minister. Na buhay pa ngayon ngayon ay presidential chief legal advisor or counsel Juan Ponce Enrile at ang kanyang vice chief of staff, suportado ng ilang mga elemento ng militar. At yun din na nangyari kay Pangulong Estrada, di ba? Ang nag-aklas din para siya talsik ay yung kanyang Secretary of Defense, si Orly Mercado, at si Yes, yung kanyang Chief of Staff ng Armed Forces. Nag-withdraw ng suporta sa kanya. So parang gano'n na nangyari. So yan, kaya based on the experience sa Ma'am Juves, ay doon sa provision, kaya yun ang sinasabi siguro ni Senator Onasan. Because of 1986 na EDSA uprising, ay nagkaroon ng provision sa Constitution that the armed
Office of the Philippines is the protector of the Filipino people. Ibig sabihin, kapag umaabuso na ang mga leader, nanunungkulan, ay pwedeng pumasok, go into action ang armed forces of the Philippines. Kaya yung sinasabi nga nila na constitutional yun aside from freedom of expression, nakalagay sa konstitusyon na mag-withdraw ng support ng armed forces being of the people. Di ba? By choice. Yun ang context yung sinasabi ni Senator Gringo na Praetorian Guards. Yan. Ngayon ko lang naintindihan. Anyway, salamat po, Attorney. At nakakatuwa, ang puso niya ay para sa mga talaga. Hindi, oo naman talaga. Ayos naman talaga si... Ayos yung explanation niya Pero mga bagay na gustong mabago yata, yung tungkol yata doon sa mga how they discipline themselves. Yes. Oo, tama yun. Oo. Kasi nag-iwan na yung henerasyon ngayon. Ngayon, yes. Yan ay dulot na rin ng itong influx ng informasyon. Ang bilis kasi komunikasyon at informasyon at noon yatang nasa DICT siya ay may mga measures siya na para hindi maabuso naman itong pagkabilis information technology kasi it's good and it's also bad. Bad, yeah. Katulad ng kahit ano naman teknolohiya, may mabuting side, may masamang side, di ba? Opo, yes. Yan yung mga ilang natuwa ako kasi nga po, talagang kailangan tutukan talaga yung mga bagay na... Tutukan? Ito ka ba? Violent yun, Hindi po, tutukan ng baril, bigyang pansin. Tagal. Tutukan, hirap na. Sorry. Oo. Hindi. Kailangan talaga tayo, bilang isang magulang, isang nanay o tatay, dapat nakasentro ang ating kaisipan sa ating mga anak. Yan. Sabi nga nila, dapat tutok, hindi TikTok. Yung mga bata kayo, puro TikTok Ay, grabe. Hindi lang. Pati nanay, nagti-TikTok na Wala. Pati magulang. Anyway, ako naman enjoyment lang naman yan. Hindi naman ako, meron TikTok, pero wala ako nilalagay sa TikTok. Pinapanood ko lang yung mga sexing nagti-TikTok. Ganon. Wala naman masama. Kuntingin lang naman. Sige. Wala masama. Pero tayo wala na ring oras. Ayun. Yun naman masama. Anyway, magbibigay na siyempre tayo. Sa sunod na programa ang Balitang Bayan. Si Boss Drew Sino. Pero magbigay pugay na rin tayo, siyempre, sa lahat ng mga taong nasa likod ng tagumpay ng bawat programa ng Aliw 23 at DWIC 882. Upahan mo, Jubes! Yes, maraming salamat po sa ating News Director, Judith Estrada Larino. Yan. Ating Desk Editor, si Boss Drew Nasino. Tech Engineers, Winner Contehino, Henelin, Rico Hermoso, si Ken Sale at si Giljon Reyes. Ating Broadcast IT, si JV Dominguez. Teleprompter, OP Neil Joy Abelia. Manunulat si Geraldine Doinog, si Katrina Gonzalez at si Jen Patrolia. At ang ating CAs, maraming salamat po, Yasmin Pantaleon and Eliza. At ang dumadami natin mga interns. Si John Lloyd Malinay, si Aisen Moises, at si John Real Javier. Okay. Grabe. Pag-antabayanan po ang Balitang Bayan. Ito po si Atty. Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal Topacio. At ako rin po si Juvie de Guzman, nagmamahal sa Pina. At nag-iwan po sa inyo ng mga tagang susupil sa inyong pagnanasa. Hikitil sa inyong kasalanan. At siyempre, sa inyong kaisipan. Huwag makikip. 1, 2, 3. Yeah! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio!